magandang araw sa atin mga kawinding. So meron tayong gagawin dito ay isang stand fan na electric fan. So ang brand nito pala mga kawinding ay Centric. So 5 ang pamakpak nito mga kawinding. So ayan o. So ito ay bago pa mga kawinding. So lang problema mga kawinding. So ito ay kinakalas ko na mga kawinding. Ang problema nito mga kawinding ay motor. Sira yung kanyang motor. So yung mga kawinding o kinalas ko na. Tapos ito yung aking motor mga kawinding. Ito yung ni-rewind ko. So itong mga naka-ready kong mga na-rewind. So kumuha na lang ako. So ito yung mga na-rewind ko. So mga kawinding ay ito pala ano, special. Pag mga ganitong mga kaliliit na stator niya ay ano, special yan. So mayroon naman akong naka-ready dito. So yan o, parehas lang yan yung lapad ng kanyang pagka laki ng stator. So ayan mga kawinding. So ito lang ang share ko sa inyo mga kawinding. So ito lang ay para sa mga baguhan mga kawinding. So sa mga matatagal na nagre-repair ay alam na nila to kung paano ikabit ito, i-install. So ang problema lang naman ito mga kawinding ay motor. So ito ay ano, alum yung gamit niya. Ayan, so ilagay lang natin dito yung ating tripod. Ayan. Pasok ko lang dito mga kawinding sa kanyang ano. Kinalas ko na mga kawinding. So itong mga kawinding ay alum yung kanyang ginamit na magnetic wire. So itong mga kawinding ay pure copper na ito. Yung itong ginamit kong ano, ito yung nirewind ko mga kawinding. So matagal ko na itong na-rewind. So yan. So magkasing laki lang yung mga kawinding oh. So yung original niya mga kawinding, so pareho sila ng ano, ng ayan oh, yung sukat ng laki ng ano, pagkalagay natin ng magnetic coil. Ayan, so pareho sila, parang original ang nag-rewind na galing company. Kaso lang ito sa akin mga kawinding ay tanso, ito alum. Yung gandahan sa alum, hindi umiinit pero madaling masira. Ito naman umiinit ay ano, umiinit pero matibay. Nasa Butler. Hoy, paalis lang Butler. Wala sa Butler. So yan ang pagkakaiba nitong dalawa mga kawinding. Itong dalawa. So yun, paalis lang. Ayun ang problema nito. So ngayon mga kawinding, ito ay kakabit natin. So ito mga kawinding, ang may share ko lang sa inyo mga kawinding sa mga baguhan. Paano ito pag-install. So madali lang ito mga kawinding. Pero sa mga datihan ng mga nagre-repair, so alam na nila to, kabisado na nila to mga kawinding. So itong ating video ay para lang ito sa mga baguhan at saka mga nagdi-DIY. Yan. Kung sila ay mag-kumpuni ng kanilang mga appliances, tulad ng mga electric fan. Ayan. So ito mga kawinding ay ano, may konting paliwanag lang tayo mga kawinding sa ating mga baguhan. So ito mga kawinding ay babalatan muna natin itong ating ni-rewind na stator na kaparehas nun na laki. So ang brand nito mga kawinding ay Centric na stand fan. So ayan. So ito lang po mga kawinding ay para sa mga gustong matutong mag-repair ng kanilang electric fan. So ito mga kawinding ay share ko lang sa inyo mga kawinding kung paano ba malalaman ang resistance ng ating electric fan kung kayo po ay baguhan lamang sa pagre-repair ng electric fan. Paano malaman kung alin dito ang number 1 at number 2 at number 3 at saka yung common na hahanapin. So ito yan mga kawinding, sa mga ganitong color coding ng mga ano na wire mga kawinding sa mga nire-rewind, so normal na ito na ganitong color coding. So depende sa mga nagre-rewind mga kawinding kung anong ginamit nilang wiring. So nakadepende yan kung anong wire. So pag hindi nyo po alam ang ganong senaryo na, kasi ang normal na pag bumili ka ng rewind, di ba ganitong kulay, color coding na ito sa mga normal sa mga nagre-rewind.
So kung halimbawa kung sa yung iba naman ang kulay na ginamit na wiring sa mga nagre-rewind, so ganito lang yung mga winding. So hanapin nyo lang yung ano, yung resistance niyan. Resistance. Kunyari hindi nyo po alam yung sukat kung alin yung number. So ito lang mga winding. So set lang natin sa kilo ohm sa digital. So ito ang common natin mga winding, kulay green, common line. So yan. Tapos yung white natin mga winding, yung white natin, so kuha natin ng ayan, resistance 339.5 ohms, kilo ohms. Tapos itong black, yung black naman 314. So naka-common pa rin mga winding tayo, naka-common. So 314. Tapos yung red natin 288.9. Tapos itong line capacitor niya mga winding, common to line capacitor. So ito yung magkarugtong ito kasi ano siya, buzzer. So dito tayo sa kabila, isang line. So meron tayong nakuha ng 578.3. Ayan. So itong mga winding binabanggit ko sa inyong mga wire lead nya. So ito sa mga baguhan lang to mga winding sa mga gusto mag-repair ng kanilang electric pan. So ang common, lagay natin sa common. So itong white mga winding, so kung alin yung mataas na reading, ayan, yung 339. So ito po yung ating naging number 1 natin yan. Tapos itong black naman mga winding, ito yung ating number 2, 314. Medyo mababang resistance na kilo ohms. Yung number 1 339, tapos 314 yung black, yung naging number 2. Yung number 3 natin mga winding 288. So yun yung pinakamababang kilo ohms. Yun po yung ano 289. So yan po yung number 3. Tapos ito yung kanyang common to line capacitor 578. Kasi itong isa mga winding, so hindi na natin isama to kasi magka-series lang itong dalawa, magkasama lang ito kasi yan po yung nilalagyan natin ng fuse, yung gusto maglagay ng fuse. So ito mga winding ay walang fuse. So ngayon mga winding, pag analog naman ang gamit ninyo, ang tester nyo, kasi tapos na tayo sa digital. So sa ano naman tayo mga winding, sa analog. So yan ang analog natin. So ngayon, ang analog natin mga winding ay isit natin sa times 10. Ayan, times 10. Lapit natin ng konti. Ayan, times 10. So, kailangan nakatayo para kita Ayan, ayan. Para 0. So 0 lang natin. Ayan. So 0 lang natin to. Pindutin ko yung gitna. 0 ko lang. So ayan. So nakalagay na sa 0. So yun mga ka-winding. So ayusin lang natin to. Lagay natin sa 0. Ayan. Pag analog naman ang gamit yung mga winding. So ganun din tayo mga winding. So common tayo, common line. Pag analog naman ang gamit yung mga winding, tapos hindi nyo alam ang kung paano malalaman kung alin dito ang number 1, number 2, number 3, tapos line capacitor. So yan. So dito tayo sa white mga winding, gaya ng sinabi ko sa kanina. So yan. So diba yung nagre-read, so times 1 lang tayo, times 1. Ilagay lang natin sa times 1. So yun, naka times 1 tayo mga winding. So ang reading natin ay nasa tawag nito ay nasa kailan ba to? 200, 300, 400. Tama ba? Ayusin na natin test probe. So nakalagay siya mga winding, yung tester natin ay 200, tapos 300, 400, 500. Ayan. So nasusukat ko dito mga winding, yung point niya ay nasa 300 analog. Ayan, 300 yan mga winding. Pag yan ay nilagay nyo sa number 1 at medyo mababa ang kanyang palo,
So ibig sabihin niya mga ka-winding, so ito yung ating number 1, yung white. Yun yung reading natin, nasa 300 siya. So ngayon, lipat tayo sa black. So yan. So medyo tumaas siya ng konti mga ka-winding, medyo bumaba ng konti, paabanti papunta rito. So yun yung nabing number 2 natin. Pag analog po ang gamit yung tester mga ka-winding. So ito naman yung red. So ito yung number 3. Ayan, pag bumaba pa uli papunta rito mga ka-winding, mababang resistance. So yan po yung ang naging number 3 natin. Tapos yung line capacitor natin saka common. So ang namin nakuha tayong reading na 500 eksakto. Pag analog 500. So yan. Pag dito kasi mga ka-winding, ang isang i-series natin na para galing sa fuse, kung lalagyan natin ng fuse, alo short kasi yung mga winding kasi ano yan eh, yan o, mataas ang palo niyan yung reading natin yan, kasi fuse yan saka common yung dinadaanan. Tapos ito capacitor, line capacitor, o yan eksakto 500. So ganito lang pagtingin mga ka-winding. So pag hindi nyo po kabisado yung resistance ng ating motor ng electric fan, so susukatan nyo lang na po ng reading common. So, unang hanapin yung common, kung alin yung common niya. Halimbawa, kung nagpunta naman kayo dito, halimbawa, hindi natin alam yung kulay. So, labo-labo ang kulay. So, lahat itong, so, bukod lang natin dilaw. So, halimbawa, hindi natin alam yung, yung reading. Hindi natin alam kung alin dito, yung common sa ano na ito, sa 6 na wire. Pero itong dalawa matic capacitor na yan. So alam na yan pag dalawa lang dito sa taas. Ang pag maiksi lang yung wire, so capacitor yan, automatic. So dito yung 4 na ito, ngayon hindi natin alam kung alin dito. Hanapin nyo kung alin yung common dito. So ngayon punta kayo dito sa number 1 at saka number 2. Pag inanyan yung mga winding, pag yung number 1 saka number 2, so di ba napakataas. So 20, 21, 22, 23 ohms yung number 1 saka number 2. So ngayon, so mababa yung reading niya mga winding, napakababa, 23 ohms. Tapos halimbawa napunta naman kayo sa number 1, tapos itong number 3, o yun, ay may nakuha tayong 49 ohms. So, di ba, kaiba sila. Yung hawak mo kanina ay tinis mo kanina una, yung kulay white at saka black ay nasa 23 ohms lang. Ito naman 1 saka 3 ay 49 ohms. Tapos, ngayon, kunin naman natin yung red naman at saka black ang ititest natin. So ngayon, pagkuha mong ganyan, na-test mo ay ilan to? 21, 22, 24 ohms. Ayan, yung 3 at saka 4. Ngayon, siyempre, yung halimbawa, nakuha natin ay itong red naman, ang na-test natin, at saka green. Pag ganyan mo pa lang at medyo mataas yung kanyang reading, nakuha mong reading, red at saka yung kulay green, mataas. Tapos naglipat ka uli sa white, so mataas pa rin. Tapos lumipat ka sa black, so mataas pa rin. So automatic maka-winding, so nakuha mong reading. Itong magiging common natin ay yung kulay green. Kung alin yung mataas na nakuha nating resistance, yun yung ating maging common sa motor. Kasi hindi naman pwede maging mababa ang maging common natin mga winding. Masusunog yung motor pag nagkamali tayo dyan. Kailangan, importante po talaga meron tayong tester, lalo na pag sa mga nag-umpisa pa lang. So ganun lang mag-test mga winding sa pag ganitong motor ng electric fan. Kasi halimbawa naglabo-labo na lahat, hindi mo alam kung alin bang kulay yung dito, kung alin yung kulay, kung ano yung kulay nung hanapin mo, kung alin yung common. Ngayon malilito ka ngayon. So kasi hindi mo alam kung alin yung kulay ang madadampot mo dito, kahit iba-ibang kulay yan.
Kung ano yung pinakamataas na reading na makukuha mo dito mga ka-winding, yun yung magiging kumo natin. Pag analog po ang gamit nyo, yun. Kahit po sa digital, ganun din. Ganun din yan mga ka-winding, isa lang din ang ano niyan. So subukan naman natin sa ano, sa digital. Digital naman tayo mga ka-winding. So ayan, digital tayo. So ganun ulit tayo mga ka-winding, sa labo-labo tayo, labo-labo. Sa labo-labong kulay, hindi natin alam yung kulay. Halimbawa, mga ka-winding sa mga ano, sa ito'y ano mga ka-winding sa mga baguhan lang. Sa mga baguhan lang 'to. Pero sa mga veterans diyan na mga marunong na, so alam na nila 'to mga ka-winding. So ito pa lang sa mga nag-uumpisa. Halimbawa, hindi natin hindi natin alam yung kulay. Halimbawa, ang ginawa ko ay ito ang gawin kong common. So dito ako nagsubok. Yung common ko ay puti, tapos kuha natin yung pula, number 3. So may nakuha tayong 50 ohms. 50 ohms, di ba? Mababa. 50 ohms. Halimbawa, yung common ko naman ay yung naging tawag nito ay nilipat ko sa number sa white. So 25, mababa din. Tapos ngayon, lipat ako sa kulay red at saka green. So medyo tumaas na siya ngayon. So meron nakuha na tayong 288. So matik na agad mga ka-winding. Ang nakuha nating kulay, itong yung kulay, yung ating nakuhang kulay, ibig sabihin yung kulay green, yun yung naging kumo natin. So ayan. So ngayon, pag hawak nyo na po yung kulay green na yung mataas, ngayon saka nyo na po isa-isahin itong mga wire na ito. So ihiwalay nyo po agad yung nakuha yung mataas na resistance. Ihiwalay nyo na agad. Pagkahiwalay nyo agad yan mga ka-winding, tapos lahat ng itong wire na tatlo na iba-ibang kulay, so titingnan nyo na po isa-isa yan. So tulad yan, green at saka black, so 314, tapos green at saka white, so 339. So yung green at saka red, 288. So pare-pareho na sila mga ka-winding na magkasunod-sunod na mababa. So kung alin man dito sa tatlong wire mga ka-winding na kuha nyo ng mas mataas na resistance, so ito na po ang magiging number 1 natin. So halimbawa, ibang kulay hindi natin alam yung kulay na ginamit na wire lead, kasi itong common naman ganitong kulay na rewind. So ngayon, ang sinunod yung mga ka-winding, so pili kayo kung alin sa dalawa ang mas mataas. Kung halimbawa ito ay mababa, so ito yung magiging number 2 natin mga ka-winding dyan, yung 314. So tabi na natin yan. Tapos ito yung pinakamababa, so yun yung number 3. So nakuha na natin yan mga ka-winding. So ibukod mo na yan, tapos ito na yung common mo. So madali mo na lang siya mahanap kung ano yung mataas na na reading na makukuha nyo mga ka-winding. So yun yung common line na ito, matik. Tapos itong line capacitor, titester mo na agad yung kasi itong titester mo na, susukatin mo na yan. Ayan. Yan, kasi itong mali yata, nadampot ko yung So ayan. Ayan. So 576 common to line capacitor. Kasi itong tatlo mga ka-winding, so di ba meron na tayong common. May common na tayo, may common. Yung common nating kulay green. Kasi itong tatlo mga ka-winding. So yan, itong number 1, number 2, number 3. So pagsamahin nyo lang yan, pagdikitin mo lang yan, tapos sukatan mo kung ilang ohms lahat yan na lalabas. So yan, tatlo na yan, kasi magkadugtong-dugtong lang yan. O diba, 288 ohms lang makuha mo. Pero ito, pagsamahin mo yan, tapos dito tayo magsukat sa line capacitor, kasi ito yung pinakadulo ng number 1 natin yan. So ayan, yan yung naging total lahat yan mga ka-winding. 526 kilo ohms, yun yung total lahat. Kahit tanggalin natin to, ganyan pa rin makukuha nyo. Wait lang mga ka-winding, may customer lang. Yan mga ka-winding ay tuloy tayo mga ka-winding at binigyan ko lang yung customer. So ngayon mga ka-winding, so yung aking paliwanag mga ka-winding, so ulitin nyo lang kung tama ba yung aking paliwanag mga ka-winding. So pasensya na kayo mga ka-winding sa aking pagpaliwanag kung naintindihan nyo ba o hindi. So yun lang mga ka-winding yung aking paliwanag na ganon. So hindi naman tayo magaling magpaliwanag mga ka-winding. So yun lang ang aking kaalaman mga ka-winding na na-share ko sa inyo sa ganitong sistema ng paghahanap ng
common na hindi mo alam kung paano hanapin yung common. So ngayon, yun lang ang ano mga ka-winding. Halimbawa, magkaiba ang color coding. So yun lang mga ka-winding ang aking kayang i-share sa inyo sa mga baguhan. Pero sa mga sa mga datihan ng mga ka-winding ay alam na nila yan. Kung alin ang common doon, at saka alam na nilang pasikot-sikot sa paggawa ng electric fan. So ayun mga ka-winding, ay aking i-install ito. I-install ko muna ito para matisting na natin at makita nyo yun kung paano natin ito ikabit. So yan mga ka-winding ay umpisa na natin itong ilagay sa kanyang housing. So para ito'y makuha na ng customer natin. So ayan mga ka-winding. So ayan mga ka-winding, ay atin ang i-install yung ating rewind na motor. So bago yan mga ka-winding ay lagyan ko muna itong pinakadulo niya ng electrical tape para hindi sumabit siya dito sa kanyang housing. So ayan. So lagyan lang natin. So ayan. So bago natin isalpa. Ayan. So lagyan ko pala muna na lang ito. Ayan. Tapos yung kanyang shafting. Ayan. Ayan. Tapos, tumilyo natin. So, tumilyo muna natin mga ka-winding. Ayan, isang tornilyo na lang mga ka-winding. Lagyan na natin. Natin mga ka-winding. Ayan. So ito yung nilagyan ko ng electrical tape mga ka-winding para hindi masugatan yung ating So ito mga ka-winding yung dati niya, naka-install na wire nito, itong wire na ito, alisin natin yan. So ito yung number 1 niya mga ka-winding, kulay blue. Yung white niya ay number 2, tapos yung number 3 niya ay red. So ito yung ginamit niyang original. So ngayon mga ka-winding, ay install na lang natin ng ganito yan. Ay ilusot na lang natin dito sa ilalim. Ito ay alisin na natin. So ito, tanggalin na natin itong tape. So putulin na natin to. Ayan. Tapos ito. Ayan na. Tapos lusot lang natin tong kanyang wiring sa ilalim. So sa ilalim na natin padaanin mga ka-winding para medyo maganda tingnan. So iwalay muna natin yung common pala. So itong tatlo lang. Kasi maluwag naman dito sa ilalim, sa ilalim. Ayan. Ayan. Tapos install na natin. Tuloy natin yan. Ito
epoxy. Lighter na lang gamit yung mga winding para mabilis. Wow. Ayan. So yan yung number 1 natin. Tapos sunod natin yung black. Yung number 2, kita ba? Ayan. So itong red, kulay red. Ayan, okay na. Tapos line capacitor dito. Common, itong common niya maka-winding, kulay green. Yan. Putulin din natin. Yan. Yan. Tapos stop. Tapos capacitor. Ayan mga winding, kumuha na ako ng bago, 1.5 microfarad capacitor. So palitan natin ng bago. So ito, lagyan ko lang ng tubing. Tapos lagyan din natin ito ng electrical tape. Ayan, okay. Ayan. Tapos ito, lusot natin dito. Tapos saka natin ihinang. Ayan mga ka-winding, hinang natin dito. Okay. Yan. Yun ang mga winding. So, pinitin lang natin to. Tapos, lagay na. Yan. Yan. Nabutas pa yata ng kontiting. Nabutas ko pa yung ano, sobrahan ng diin. Hangin. Yan na lang natin ng electrical tape. Kasi sobrahan ko ng diin. Ayan, okay na yan. Diba? Ayan. Ayan. Okay naman ko din ay ayan, lagyan natin dito yan. So install ko lang mga winding at mailagay na natin sa housing. Bago yan ay testing pala muna natin. Tester muna natin kung meron na ba tayong, kung may tama ba yung ating install. Ayan. So kamayin ko lang. Ayun, meron ng continuity. 2, 3, ayan. Okay na. So install ko lang mga winding at lagyan natin ng housing. Takpan na natin itong mga winding. So nalagyan ko lang naman ng cable tie. So okay na. So saksak na natin mga winding sa kanyang wiring. Ay yung ano.
Testing natin kung iikot na ba siya. So ayan. Ayun. Ayan. So lagyan natin sa housing. Ito ba yung tornilyo? Ayan. Ayan, sintro lang natin. Hindi marunong magpa-shoot. Ano ba yan? Maliwanag naman. Hindi marunong magpa-shoot. Ano ba yan? Sabi nga. Hindi na yung sentro. Malabo mata. Ayun, okay na. Lagay na natin mga winding. Kunin ko lang yung stand pa, ay pinaka-stand. Ayan, ito yung stand nya. Stand. Ayan. Kita ba? Parang may hindi na naman kita. Kita lang natin mga kailin. Ayan, okay na. Lapit na. Kaya mga kailin, no? Sintrix 5 blade Sintrix. Sintrix. Ha? Bullpen. Wala akong bulban. Wala ka tali. So, kitan ko lang yung ano niya mga winding. Sumasayaw-sayaw oh. Yung baba niya, baka maluwag yung tornilyo. Parang higit ko lang. Tali. Mamaya na lang mga winding. So, tornilyo lang naman yun. So, pandarin na natin ito. Pandarin na natin. Pandarin na lang yung tornilyo. So, yan. Ano yung number 1. So ayan, yun na mga winding. Bandar na. Ikutin natin. Yun. Napakabilis. Napakalakas. Ayan. Okay na mga winding oh. Oh, ayan. So, ayan. Number 2. Alam yung number 2. 3. So, okay na. Good na to mga winding. So,
ayan mga kawinding, okay na to. So kung bago lang kayo sa aking channel, so please subscribe at pindutin yung notification bell para updated kayo pag may bagong tayong video. So God bless all sa atin mga kawinding. So kung meron kayong mga katanungan mga kawinding, so comment lang kayo sa baba. So sasagutin ko kayo. So ayan, bye bye na mga kawinding.